Madalas tamaan ng iba't ibang kalamidad ang Pilipinas dahil dito naitala ang Metro Manila na isa sa pinakadelikadong lugar sa mundo ayon sa isinagawang survey ng isang international company. Tingin naman ng mga eksperto kung paiigtingin lang ang disaster risk management ng bansa, wala naman daw tayong dapat ikabahala. Live mula sa Quezon City, may report si Lala Roque. Lala? Jessica, nasa 20 bagyo ang dumaraan sa ating bansa taon-taon. Meron pa tayong mga active fault. At dahil dyan, ikalawa tayo sa tinaguriang pinakadelikadong lugar, partikular ang Metro Manila. Sumunod tayo sa Japan. Ayon sa survey na isinagawa ng Swiss Re, isang international reinsurance company, isa ang Metro Manila sa pinakadelikadong lugar sa mundo. Ito anila ay dahil madalas itong tamaan ng natural calamity gaya ng lindol, bagyo, storm surge at pagbaha. Pero kung mga eksperto ang tatanungin, wala naman daw dapat katakutan dito. Lahat naman daw kasi ng bansa sa mundo may kanya-kanyang risk factor. May sapat naman teknolohiya para solusyonan daw ang mga nakaambang kalamidad. Kahit patuloy-tuloy raw ang development o pagpapatayo ng mga infrastruktura sa Metro Manila, dapat lang sumunod sa panuntunan. The buildings must be in conformity with the building code. At sinasaad sa ating building code dapat matatag siya that can withstand 7.2 magnitude or intensity of earthquake. We have learned a lot from Typhoon Yolanda and we are now in the process of formulating and amending policies. Pero ayon sa isang geologist, dapat pa rin mas ingatan ang ating kalikasan. May ilang bahagi raw kasi ng Maynila at Muntinlupa na bumababa ang lupa taon-taon. Malaki yung population sa Manila, tapos may tinatawag tayong subsidence, no? Ang nangyayari, subsidence kasi malakas ang malakas ang pagkuha ng pagpump ng tubig. So ibig sabihin yung lupa bumababa. May sapat naman daw kaalaman ng ating mga siyentipiko at inhinyero para maging ligtas ang lahat. Ang mas malaking hamon pa nga raw ngayon ay kung paano ito ipapaalam sa publiko. Kaya naman ang Universidad ng Pilipinas sa Diliman, meron ding ibinibigay na elective tungkol sa disaster risk management. May iba't ibang ideya rin ng mga estudyante kung paano ipaparating sa publiko ang tamang kaalaman tungkol sa kalikasan at kaligtasan. We're not saying that because there is risk, hindi ka na magtatayo ng bahay. Yung meron kang preparations on how to mitigate the effects of disasters. Avoid windows. Normally, yung mga corners, yung mga sharp corners sa building, that's the first place that there would be failure. Yung mga buildings na may floor na mas mataas sa the rest. Or let's say like for example, very often yung mga bahay na the bottom is medyo open. May mga maps that would estimate how high the storm surge would be. Jessica, alam mo, pare-pareho sinasabi ng mga eksperto. Kailangan daw nating tanggapin na talagang bahagi na ng ating buhay ang kalamidad. Pero ang pagkakaiba dito, ang ating kahandaan at kaalaman. Ika nga sa ganitong bagay, ang tanging armas natin ay ang pagiging I am ready. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Lala Roque.